A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pag-aaralan natin ay ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na wala pa ang Islam. Ang relihiyon ay laganap noon. Pananampalataya na may kahalong pagkatambal kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paniniwala sa mga pamahiin, pangitain, at mga likhang isip na relihiyon ng karamihan sa mga Arabe. Dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Mago at Sabiya ng pintuan upang makapasok na madali sa kapuluan ng Arabia. Pag-aralan natin ang mga Hudyo, sila ay mayroong dalawang yugto ng pagdami sa kapuluan ng Arabia. Una, ang paglikas nila sa panahon ng pananakop ng mga taga-Babilonya at Assyria at sa Palestine. Ito ay nagbunga ng matinding panggigipit sa mga Hudyo at pagkawasak ng kanilang pamayanan at pagkasira ng kanilang mga templo sa kamay ng Haring Sibuktanasara. Naganap ito noong taong 587 bago isinilang si Jesus at naging bihag ang karamihan sa kanila sa Babylonia. Ang iba naman sa kanila ay nilisan ng Palestine at napadpad sa Al-Hijaz at nanirahan sa gabing hilaga nito. Pangalawa, nagsimula ito nang sakupin ng mga Romano ang Palestine sa pamumuno ng Romanong Sibutas taong 70 matapos isinilang si Jesus. Ang pananakop nito ay nagdulot din ng matinding pinsala sa mga Hudyo sa pagkawasak ng kanilang mga templo at pagkasira ng mga ito. Marami sa mga tribo ng Hudyo ang napabilang lumikas sa Al-Hijaz at nanatili sa Yatrib at Kaibar at Taima at doon sila nagtayo ng panibagong pamayanan. Lumaganap ang relihiyong Judaismo sa pagitan ng mga Arabe sa pamamagitan ng mga migranteng ito. Malaki rin ang ginampan ng papel ng relihiyong Judaismo sa larangan ng politika ng mga Arabe bago pa dumating ang Islam sa unang yugto nito. Nang dumating ang Islam ay mayroon ng mga popular na tribo ng mga Hudyo sa panayanam ng mga Arabe tulad ng Kabir, An-Nadir, Al-Mustalik, Quraida at Kainuka. Ayon kay As-Samahudi sa librong Wapa'ul Wapa, pahina 116 na ang bilang ng mga tribo ng Hudyo ay hihigit sa 20. Pumasok ang relihiyong Judaismo sa Yemen sa pamamagitan ng taong nagngangalang As'ad Abi Karb. Ang taong ito ay nagtungo sa Yatrib upang makipaglaban sa digmaan at doon ito tumanggap ng relihiyong Judaismo at ang magbalik ito sa Yemen ay nagsama ito ng dalawang rabbay, mga dalubhasa sa relihiyong Judaismo mula sa tribo ng Quraida at dito nagsimulang dumami at lumaganap ang mga Hudyo sa puok na iyon. Nang ang pumalit na tagapamahala sa Yemen ay ang kanyang anak na si Yusuf Du Nawas ay nagsagawa ito ng matinding pagsalakay sa mga Kristiyano na naninirahan sa Najran at pwersahan silang pinayakap sa relihiyong Judaismo. Nang sila ay tumanggi ay nagpasiklab ito ng malaki at matinding apoy para sa kanila at sinunog silang lahat. Walang pinili sa mga Kristiyano, lalaki man o babae, matanda man o maliit na sanggol, lahat sila ay ipinapatay. Tinatayang ang bilang ng mga namatay ay nasa pagitan ng 20 hanggang 40,000 katao. Ito ay naganap noong Oktubre taong 523 matapos isilang si Jesus. At inilathala ng Banal na Quran ang ilang bahagi ng kwentong ito sa Kabanata Al-Buruj. Ang relihiyong Kristyanismo. Ang relihiyong Kristyanismo naman ay dumating at pumasok sa mga bansang Arabe sa pamamagitan ng pananakop ng mga taga-Abyssinia or Ethiopia at ng mga Romano. Ang kauna-unahang pananakop ng mga taga-Abyssinia sa Yemen ay naganap noong taong 340 matapos isinilang si Jesus at nagpatuloy hanggang taong 378. Sa panahong iyon ay pumasok ang mga misyonaryong Kristiyano sa lupain ng Yemen. At di kalayuan sa panahon ring iyon ay pumasok ang isang tao na nagngangalang Pimyon na kilala sa pagiging banal at pagsasagawa ng mga himala at milagro sa bayan ng Najran. Ang taong ito ay nag-iimbita sa kanila sa relihiyong Kristyanismo at nakita ng mga taga-Najran ang mga palatandaan ng pagiging makatotohanan niya at ng pagiging makatotohanan ng kanyang dalang pananampalataya na sa pamamagitan nito ay naakit niya ang mga tao at tinugon ang kanyang panawagan at niyakap nila ang relihiyong Kristyanismo. Nang muling sakupin ng mga Ethiopia ang Yemen sa ikalawang pagkakataon, ito ay paghihiganti sa hindi makatarungang ginawa ni Du Nawas.
at naisagawa ni Abraha mula sa kanyang pamahalaan na simulang ipalaganap ang Kristyanismo ng malawakan hanggang sa naabot ng kanilang pagsisikap na makapagtayo sila ng mga simbahan sa Yemen at tinagurian nila itong Al-Kaaba Al-Yaminiyah na nais nilang ibaling ang pagsasagawa ng Hajj ng mga Arabe dito at wasakin ang sagradong tahanan ng Allah sa Makkah. Subalit niyuksa sila ng Allah at inilagay silang halimbawa sa lahat ng nilikha dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yumakap din ang Kristyanismo mula sa mga Arabe sa mga tribo ng Ghassan, Taglib, Ta'i at iba pang tribo na naninirahan sa mga hangganan na malapit sa imperyo ng Roma. Sa halip ay yumakap din ng relihiyong Kristyanismo ang ilan sa mga hari ng Hira. Ang Magianismo, relihiyon ng mga taong sumasamba sa apoy, naging popular sa karamihan ng mga Arabe na naninirahan malapit sa bansang Persya, ang mga Arabe sa Iraq, sa Bahrain at sa Al-Asa at ilang lugar malapit sa dalampasigan ng Gulpo ng Arabia at niyakap din ito ng ilan sa mga kalalakihan sa bansang Yemen sa panahon ng pananakop ng mga taga-Persya. Ang Sabianismo naman ay nagpapatunay na lumalaganap ito ay pagpapatunay at natuklasan sa mga paghukay na ginawa sa Iraq at sa iba pang lugar at sinasabing ito ay relihiyon ng mga kababayan ni Abraham, Kaldaneya at niyakap ito ng maraming tao sa sinaunang Syria at ng mga taga-Yemen. Pagkatapos ng pagkakasunod-sunod ng mga bagong relihiyon mula sa Judaismo at Kristyanismo, bumagsak ang pundasyon ng Sabianismo at naglaho ang sigla nito. Subalit hindi nawala sa mga tao ang labi ng mga angka ng relihiyong ito na nahaluan na rin ng Medianismo o ng iba pang relihiyon na malapit sa kanila sa mga taga-Iraq at sa bahaging dalampasigan sa Gulpo ng Arabia. Ang kalagayang pangrelihiyon. Ang mga relihiyong ito ang laganap na pananampalataya sa mga Arabe na dumating ang Islam. Nang dumating ang Islam, ang mga relihiyon noon ay ang Medianismo, Sabianismo, Kristyanismo at Judaismo. Dumanas ang mga relihiyong ito ng pagkaguho at matinding pagkawasak. Silang mga musyrik na nag-aangking sila ay nasa relihiyon ni Abraham, subalit sa katotohanan sila ay napakalayo sa mga ipinag-uutos at ipinagbabawal ng Sharia, batas pang relihiyon ni Abraham. Pinabayaan nila ang mga itinuturong magagandang asal at pag-uugali na dala niya. Lumaganap ang kasamaan at sumibol sa kanila sa mahabang panahon ang pagsamba sa mga idolo at Diyos-Diyosan. Mula sa mga tradisyong nakagawian at bulag na sunod-sunurang paniniwala, mga pangitain at pakamahiing umuugnay sa pananampalataya na nagdulot ng malaking epekto sa lipunan, politika at relihiyon. Ang mga Hudyo naman ay natuon ang mga gawain sa matinding pagpapakitang tao at pagkakamit ng posisyon sa lipunan. Ang kanilang mga rabbay, pinuno, ay naging Panginoon sa halip na ang Allah. Sila ang nagsilbing tagahatol sa mga tao at tagahusga sa mga ito. Ang kanilang naging mga pangunahing atikain ay ang pagkakamal ng maraming pera o yaman at pamumuno kahit pa ang mga kapalit nito ay ang pagkawala ng kanilang pananampalataya. Dumaganap din ang kawalan ng pananampalataya at pagiging pabaya nila sa pag-aaral at pagtuturo, kung saan ay binigyan ng Allah ng malaking bahagi nito at ipinag-utos sa bawat isa na dakilain ng Allah. Ang Kristyanismo naman ay tunay na bumalik sa pagsamba sa maraming mga Diyos-Diyusan at mga idolo na napakahirap unawain na ito ay relihiyon na nagmula sa kalangitan. Relihiyon na nagtuturo ng di maipaliwanag na pinaghalo o pinag-isang Diyos at tao. Subalit, wala itong malaking epekto na idinulot sa kaluluwa ng mga relihiyosong Arabe, sapagkat malayo ang katuruan nito sa paraan ng pamumuhay na kinagisnan nila. Subalit hindi rin nila makayanan ang pagtakas dito. Ang iba pang relihiyon ng mga Arabe, ang kanilang kalagayan ay tulad rin ng mga taong sumasamba sa maraming idolo at Diyos-Diyusan. Magkakamukha ang kanilang mga damdamin. Ganito dumating sa kanila ang mga paniniwalang iyon na umuugnay sa kanilang tradisyon at kaugalian. Gayang panlipunan ng mga Arabe noong panahon ng kamangmangan. Matapos ang pag-aaral sa kalagayang pampolitika at pangrelihiyon sa buong kapuluan ng Arabia, ay akma rin namang talakayin natin ang kalagayang panlipunan, pang-ekonomiya at kondisyon ng kanilang pag-uugali at asal. Narito ang pagbubuod na paliwanag sa mga ito. Ang kalagayang panlipunan. Sa lipunan ng mga Arabe noon ay may iba't ibang antas at uri ng mamamayan na pawang magkakaiba ang kanilang mga kalagayan.
Noon, ang relasyon ng lalaki sa kanyang asawa sa mga nakatataas na lipunan ay nasa mataas na antas ng pagsulong. Tinatamasa ng mga kababaihan ang kalayaan ng pagnanais, ang kanyang salita at desisyon, ang mga nangingibabaw at ipinatutupad. Mataas din ang paggalang at pagrespeto sa kanila na kahit ang buhay at dugo ay maaaring dumanak bilang pagtatanggol sa kapakanan nila. At noon kapag ang lalaki ay nais ng papuri sa anumang mayroon siya, sa paningin ng mga Arabe na itinuturing nilang mataas na antas ng pagiging mapagkawang gawa at katapangan ay itinutuon sa kanilang panawagan sa mga kababaihan. At maaari ring naisin ng kababaihan noon na kapag gusto niyang ilagay ang mga tribo sa kapayapaan ay magagawa niya. At kung naisin naman niyang magpasiklab ng digmaan at apoy, ay magagawa rin niya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang lalaki pa rin ang kinikilalang pinakapinuno ng pamilya. At siya ang may hawak ng salita sa pamilya. At noon ang mga ugnayan ng lalaki sa babae ay sa pamamagitan ng kasunduan sa kasal sa ilalim ng pangangasiwa ng sinumang nangangalaga sa mga babae at wala sa karapatan ng babae na sumalungat o magtanong tungkol dito. Ganito ang kalagayan ng mga nakatataas sa lipunan noon. Sa kabilang dako naman, ang mga pangkaraniwang mamamayan ay magkakasalamuha ang lalaki at babae. Hindi natin maipapaliwanag sa salita kung paano natin ilalarawan ang laganap na imoralidad, pagkawala ng kahihiyan, pagpatay at kalaswaan. Inilathala ni Abu Dawud mula kay Aisha radhiyallahu anha na ang kasalan o relasyon ng lalaki sa babae noong kapanahunan ng kamangmangan ay nasa 4 na uri. Kabilang noon ang pamamaraan ng kasalang nagaganap sa panahon natin ngayon kung saan ay mamamanhikan o makipagkakasundo ang lalaki sa magulang o sa wali o kaya ay sa lalaking nangangalaga sa babae at ipagkakaloob ang mapagkakasunduang dore pagkatapos ay ikakasal na siya. Ang ikalawa, isa pang uri ng pag-asawa o relasyon doon ay ang pagsasabi ng lalaki sa asawa niyang kapag natapos na ang buwan ng dalaw o pagreregla nito, pumunta ka kay Pulan o kung sino man at sumiping ka o magpabuntis ka sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay iiwasan ng lalaki ang asawa niya, hindi niya ito hahawakan o tatabihan hanggang sa ito ay magdalang tao. Kapag naging malinaw na ang pagdadalang tao nito, ay sisipingan ito ng kanyang asawa kung nanaisin niya. Tunay na ginagawa niya ito sa pagnanais na magkaroon ng lalaking anak. Ang isa pang uri ng pag-aasawa noon o bilang pangatlo ay ang pagtitipon ng mga kalalakihan na hindi hihigit sa 10 katao. Lahat sila ay papasok o makikipagtalik sa isang babae lang. Kapag ito ay nabuntis at nagsilang at dumaan ng ilang gabi, ay kanyang ipapatawag ang mga kalalakihang iyon at walang sino man sa kanila ang pwedeng tumanggi. Hanggang sa magtipon-tipong muli ang mga kalalakihang iyon sa kanya at sasabihin nito, alam ninyo ang inyong ginawa at isinilang ko ang bata at siya ay anak mo o Pulan. Ituturo niya ang sinumang nais niya sa mga lalaking iyon at iyon ang ituturing na ama ng bata. Ang isa pang uri o pang-apat na uri ng pag-aasawa noon ay ang pagtitipo ng maraming kalalakihan at papasok sila o makikipagtalik sa isang babae. Hindi ito maaaring tumanggi sa sino man na dumating sa kanya at sila ang mga babaeng mangangalo niya. Dati, naglalagay sila ng mga bandera sa pintuan ng mga tahanan nila na siyang nagsisilbing palatandaan at sino man na naghangad sa kanila ay papasok sa kanilang bahay. At kapag ito ay nabuntis at nagsilang, ay iipunin sa kanya ang mga kalalakihang iyon at tatawag ng taong biyasa sa pagkukumpara sa kamukha ng bata at isusunod iyon sa lalaking kamukha ng nasabing bata at iyon ay magsisilbing anak niya. Hindi rin siya maaaring tumanggi dito, subalit nang isugo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay winasak ang mga uri ng pag-aasawa o relasyon na ito maliban lamang sa pag-aasawa na mayroon sa Islam ngayon.
At noon ay meron silang mga pagtitipon sa pagitan ng lalaki at babae. Nagaganap ito sa pamamagitan ng mga talim ng kanilang mga espada at dulo ng kanilang mga sibat. Nangangahulugan na isinasama nila ang mga kababaihan sa labanan. At ang sinumang magwagi sa labanan ng mga tribo ay malayang makakasiping ang mga kababaihang iyon. Subalit, ang mga magiging anak ng mga kababaihang ito dadanas ng kahiyan sa buong buhay nila. Noon, batid na sa kapanahunan ng kamangmangan, sila ay napakarami ng mga asawa, walang limitasyon ng bilang. Pinapakasalan din nila ang mga magkapatid na babae na sa iisang pagkakataon. At pinapakasalan din nila ang mga naging asawa ng kanilang mga ama kung saan ang mga babaeng iyon ay hiniwalayan o naging balo na. Matindi rin ang kalaswaang paglaganap ng pangangalo niya sa lahat ng sangay ng lipunan, liban lamang sa iilang kalalakihan at kababaihan na dinadakila ang kanilang mga sarili at tumatanggi na bumagsak sa ganitong mga malalaswang mga gawain. Ang mga malalayang kababaihan ay mas maganda ang kalagayan kumpara sa mga aliping kababaihan, at ang matinding dagok ng kalamidad ay sa mga aliping babae. At parang ang napakarami sa mga Arabe noon, kapanahon ng kamangmangan ay hindi nakararamdam ng kahihiyan na sila ay nakagawa ng ganitong kasamaan at kalaswaan. Sinalaysay ni Abu Dawud mula kay Amir bin Shuaib mula sa ama niya na mula sa lolo niya ay nagsabi, tumayo ang isang lalaki sa harapan ng sugo ng Allah at nagsabi, O sugo ng Allah, ang batang iyan ay aking anak, nakiapid ako sa kanyang ina noong panahon ng kabangmangan. Kaya't sinabi ng sugo ng Allah, walang pag-aangkin sa Islam, naglaho na ang panahon ng kabangmangan. Ang bata ay isusunod doon sa kanyang ina, na kung saan higaan ito ipinanganak.